Hello guys! So, kung napindot mo tong video na to, gusto ko muna makipagkwentuhan sa'yo. So, bago tayo magkwentuhan, gusto ko lang muna ipakilala yung sarili ko. So, I am Romg and you are watching Romg Vlogs. Joke lang. Hindi ko alam kung ano yung plano ko sa account na 'to, kung gagawin ko ba siyang like music account or something na magva-vlog. Pero I am still trying things na kung saan di ko alam kung ano pa yung magwo-work for now. Pero I am just sure na gusto kong mag-share ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Like, alam mo yun, mga life updates for now. Kasi gusto ko lang i-share kasi baka pa anong tawag dun, makapagpa-validate ako ng mga experiences or feelings ng iba. So, kung napapanood nyo 'tong vlog na 'to, consider me as someone na beginner sa mga ganitong bagay na parang tina-try pa lang kung ano yung magwo-work, ano yung hindi, at kapag nagsisimula pa lang meron talagang mga pagkakamali sa una. So, ayun, balik nga muna tayo sa introduction. So, I am 21 years old and I am taking AB Pol Sci. Magte-third year na ako and sa ngayon, nasa bakasyon ako. And sisimulan ko na yung kwento ko. So, nasa bakasyon ako ngayon and I have so many plans this vacation na parang hindi ko munang, hindi ko muna piniling umuwi sa, sa Siargao. Sa Siargao po ako nakatira para i-try dito sa Surigao kung ano yung mga kaya kong gawin or ano yung dapat kong gawin para i-build yung life na gusto ko para sa sarili ko. And since nasa age ako na parang hindi ko alam kung ina-enjoy ko pa rin naman yung 20s kasi nagsisimula na yung 20s ko. And at the same time, di natin maiiwasang mag-worry sa future kasi hindi ko alam kung ano na, like ano nang mangyayari kasi at the same time, gusto ko rin na hindi ako nagsasayang ng oras. Kasi alam mo yun, if ever na may mga gantong klase ng bagay, parang magandang simulan ng maaga para hindi ka na mahirapan in the long run. Kasi kapag tinry mong lumabas agad sa comfort zone mo, mahirap talaga sa una. Pero at the same time, marirealize mo rin na nagiging normal yun sa'yo kapag halimbawa ginagawa mo palagi or araw-araw. So, ayun nga guys, I have so many plans and minsan parang hindi ko alam kung ano bang dapat kong pag-focusan kasi parang ang dami kong gustong itama sa sa life ko kasi parang ang daming mali kasi parang alam mo yun, kung halimbawa gusto mo ng changes, meron kang dapat baguhin. And ayun nga, iniisip ko kung self-improvement ba or ano ba, for example, like magbi-build ka ba ng following mo, like magfo-focus ka ba muna sa pagko-content creation. So ako, hindi ko alam kung anong uunahin ko or ano munang gusto kong parang i-priority for now. And naisip ko, if ever na papasukin ko yung mundo ng self-improvement, it needs money. Kailangan ng pera. Skincare, kailangan ng pera. Kailangan din ng pera yung halimbawa magkaroon ka ng decision na mag-gym. Kailangan mo ng pera. Or siguro bumili ng mga, materials ba yun? um, mga mga ginagamit for gym, kailangan mo rin ng pera. Tapos, so ako, parang naisip ko, focus na lang yata muna ako sa pagbi-build ng following. Like, wala akong ideya talaga sa ginagawa ko sa buhay, pero alam kong um, may patutunguhan kung magpapatuloy ako.
So, tinry ko munang mag-focus sa content creation and sobrang hirap niya, guys. Like, ano ba talaga dapat kong gawin? Kasi ano, meron kasi mga nakakapagsabi na kapag papasok ka sa sa mundo ng content creation, kailangan find your niche. So, kailangan mong hanapin yung interest mo and mag-focus ka lang daw dun. Eh kapag halimbawa, isa kang taong, alam mo yun, multifaceted, like, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong kayang gawin, ang random na mga iniisip mo, like hindi ka talaga makapag-focus sa isang field, gugustuhin mo na lang na parang ang maging niche mo na lang is yung personal mo, yung parang kung sino ka talaga. So, ayun, if ever na magawa mo yun, maganda rin naman talaga na i-showcase mo yung natural or authentic side mo. Kasi doon ka talaga mamahalin ng mga tao. I remember nung parang kasagsagan ng Instagram where people are feeling ay where people were feeling insecure about these photos na parang unrealistic na sa mga beauty standards. And then nung mga parang nag-boom na yung TikTok, parang ang dami na sa mga taong nagsisik ng, naghahanap ng authenticity pagdating sa mga gagawa ng content. And I love the development. I mean, the transformation for that. Na parang mas gusto ng tao yung real people, 'di ba? Kaysa sa mga edited pictures of other people na parang iniisip mo mas magkakaroon ka ng maraming likes when you do that, when you do this, alam mo yun. So, back na tayo doon sa pagkakaroon ng content creation, guys. So, nung pinasok ko yung mundo ng content creation, 2022, and parang malapit ko nang makuha yung yung parang nagtutuloy-tuloy na siya, eh. So, ang dami kong ginawa sa TikTok na parang ayun nga, sabi nga nila find your niche. So, gumawa na ako ng mga Filipino version of songs. And yun din yung nagpa-push sa akin para palawigin siya, parang gawin din siya, i-share din siya sa Instagram, sa YouTube, tsaka sa Facebook. So, ayun. And then, parang iba-iba yung timpla. Iba't iba yung hinahanap ng bawat tao sa bawat social media platform. And yun yung parang hindi guaranteed na kung ano yung mga gusto ng mga audience mo sa TikTok, magugustuhan ng mga audience mo sa Facebook or sa Instagram or sa YouTube. So, ayun, I opened my accounts, like different social media accounts dito sa YouTube, sa Instagram, pati sa Facebook. And maraming mga factor na nagsasabing find your niche. So, ayun, na-find ko na yung niche ko and ginagawa ko lang din, like pinupush ko pa rin. Pero, nung time na yun, parang hindi siya nagpa-perform ng maayos sa Instagram, sa YouTube nag-perform ng maayos yung isang Filipino version ko. Nagulat ako sa views. And another one is sa Facebook kasi parang mas in sa Facebook ang mga vlogs. So, ayun, parang minsan mapapaisip ka na lang na kailangan ba talaga ng iba't ibang content na for example, consistent dapat yung content mo sa Facebook or consistent dapat yung content mo sa Instagram pero dapat magkaiba silang dalawa kasi iba nga yung hinahanap ng mga audience. And sobrang hirap at hindi mo alam kung saan ka magfo-focus. So, ang ginagawa ko ngayon, ang pino-post ko sa TikTok, shine-share ko na lang din sa Instagram pati sa Facebook. And then, di ko alam talaga kung paano magpalago ng account nang hindi gumagastos naman sana ng pera kasi alam mo yun, gusto ko lang naman din i-try eh. Tapos parang gusto ko yung maging organic yung yung pag-boom or siguro pagtaas ng mga
followers or views and gano'n. So, ayun guys, iniisip ko lang talaga kung minsan mapapaisip ka kasi kapag may mga ginagawa naman kasi ako guys ngayong bakasyon. And yung ginagawa ko ngayon is parang hindi ko alam kung para sa akin ba 'to, kasi ngayon nga 'di ba nagta-try na ako, pero yung outcome na nangyayari parang hindi nag-a-align sa kung anong ine-expect ko. And ayun nga, ang hirap nga hanapin ng niche. So, feeling ko ta-try na lang natin yung maging ano lang talaga, sarili lang natin, yung parang maging personal. Tapos isipin na lang natin na sa una talaga kung random yung account, I mean yung content mo, mahihirapan talaga yung ano, mismong social media platform kung sino ba yung mga audience mo. Pero siguro ngayon for now, I mean for now, i-share ko lang talaga mismo yung mga nangyayari sa utak ko sa gantong paraan muna. Para, ewan ko, hindi ko alam kung mag-work, pero try lang tayo ng try guys. Sa mga kasama ko sa gantong klase ng journey na hinahanap nila kung sino sila, kung ano ba talagang dapat nilang gawin, ano ba yung kailangan nilang um, gawin ngayon para ano yun? I mean, matupad yung mga pangarap nila. Na hindi naman din nila alam kung tama ba yung path, tama ba yung move, tama ba yung way, tama ba yung technique, tama ba yung alam mo ba, ang daming kong talagang iniisip na parang hindi ko na alam. Pero sa totoo lang, tina-try lang natin gawin yung best natin. And I hope na there are things na mag-work talaga. I mean, may patutunguhan yung mga gantong klase ng bagay. Kasi parang in the long process, ang bilis ko lang mawala ng motivation. Kasi nga, ayun nga, random nga kasi mga iniisip ko. Hindi siya po pwedeng like niche. Gusto ko pa rin itry yung paggawa ng Filipino version. Pero guys, ano, bibigyan ko lang kayo ng update. Yung microphone ko nasira, hindi ko alam kung mismong connector yung nasira or yung mismong microphone kasi ang tagal ko nang hindi kumakanta. Pero ano, ang mahal ng pagkakabili ko diyan tapos di ko in-expect na nasira siya. Bumabalik ako ngayon sa paggamit ng Apple earphones sa pag-record ng mga kanta. And yung earphones na yon parang nag-aagaw buhay na. So, ayun yung isa sa mga update rin. And alam mo yun, hindi ko alam talaga. Alam mo yun, hindi ko alam. Pasensya na guys ha, kasi ano lang to, parang nagsisimula lang tayo. Isipin nyo na lang nagpa-practice, like pinagpa-practicean ko kayo. Pero, alam mo yun, sana makabuo tayo ng, makabuo ako ng community with, ewan ko kung anong social media specifically. Pero I hope people find this interesting. Hala. So, gusto ko lang kayo bigyan ng ano, parang update sa mga nangyayari kasi gulong-gulo na talaga ako. Imbes na parang gusto ko maging productive, hindi ko alam na nawawalan ako ng motivation. Pero hindi naman natin masisisi ang sarili natin. For now, I think gawin lang muna natin is mag-show up kasi yun daw yung mga sinasabi nila na basta mag-show up ka lang. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng perfect na content eh. Or siguro ano, parang um, ano ba dapat sasabihin ko? Sorry guys. Hindi naman kailangan perfect yung ano. Kasi nung time na yun, parang ginawa ko talaga, gumawa pa ako ng script. Tapos, alam mo yun, hindi naman pala rin nag-work sa inaakala ko. So, ayun guys. Gusto ko lang sabihin na um, sa mga katulad ko ang sitwasyon, tuloy lang, like laban lang. Basta makakaya lang natin 'to. So, gusto kong gawin 'tong video na 'to para may mapanood ako sa future.
in case lang na mag-work talaga ang mga bagay-bagay. Pero kahit hindi naman siya mag-work, at least 'di ba, parang there is a moment in your life na you're trying your best. Kasi wala namang masama sa pagta-try. So, yun lang. Tatapusin ko na yung vlog dito. Yun lang. Bye-bye guys. Salamat sa pakikinig. And I hope may mga makausap ako rito talaga. Salamat guys. Bye-bye.